Best pong palakpak para kay Lord. Come on. Ayan. Okay. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, kung wala kang katabi, maghahanap ka ng kausap, ha? Sabihin mo dyan sa katabi mo, partner! Natutuwa ako kasi sa biyaya ng Lord, andito ka ngayon. Ayun. Natutuwa ka ba talaga na nandyan yung katabi mo? Okay. Sa kabila naman, sabihin mo, partner, ako ay masaya kasi kahit umuulan, ay nandito ka. Ayun, the best nga ulit palakpak para kay Lord kung masaya ka nga. Okay. Atin na itong simulan. So habang nag-aantay pa ng tila yung iba, ay di tayo magsisimula at mag-uutay na. Ano? Okay. Last Sunday, pinag-usapan natin ang title, Give to God What is to God. At nabanggit ko sa inyo na napansin nyo rin naman na number 1 and number 2 lang yon. So magpuproceed po tayo sa part 2, itong ating series, Give to God What is to God. Basahin uli natin yung verses in Matthew chapter 22, beginning verse 17. Sabihin mo nga sa amin, ano ang iyong palagay? Naaayon ba sa kautusan na magbigay kay Cesar ng buwis pandayuhan o hindi? At sa Matthew chapter 22 verse 19, sinagot po yan ni Jesus, sabi niya, ipakita ninyo sa akin ang perang ginagamit na buwis pandayuhan. Dinala nila sa kanya ang 1 denaryo. Verse 20, sinabi niya sa kanila, kaninong anyo ang narito at patungkol kanino ang nakasulat dito? Sinabi nila sa kanya, kay Cesar. Sinabi niya sa kanila, ibigay nga ninyo kay Cesar ang mga bagay na nauukol kay Cesar. Ibigay ninyo sa Diyos ang mga bagay na nauukol sa Diyos. Verse 22, sila ay namangha nang marinig nila ito. Iniwan nila si Jesus at sila ay umalis. So napag-usapan po natin, last Sunday, yung mga unang lesson na nakita natin dito. Ano nga ba yung unang-una? Nakita natin na nung sinabi ni Jesus na ipakita ninyo sa akin ang perang ginagamit na buwis pandayuhan. Humiram si Jesus ng pera, wala siyang dala na kahit ano, nanghiram pa. At marami nagkiklaim na si Jesus ay namuhay dito sa lupa na mahirap, kaya those who want to live like Jesus, who want to be like Jesus, must also live like what Jesus lived. Kung si Jesus daw ay mahirap, dapat daw ang mga mananampalataya ni Jesucristo ay hindi na rin naghahangad ng sobra pang yaman. But that is very wrong. Because Jesus came to give us life and have it abundantly. At nakita natin in a verse na si Jesus ay naparitong mahirap, dukha, upang lahat ng mananampalataya sa Kanya ay siya namang yumaman. Sino po ang naniniwala doon? Amen. Sabihin mo nga, si Jesus ay pumuntang mahirap para ako ay yumaman. If you believe in that, I want you to give God the best love offering. What else? Nalaman natin na we should give the role of being the provider to God. Okay? Hindi po ang tatay, ang nanay, o kung sino mang breadwinner sa pamilya ang provider. It is the Lord that provides. So give to God what is to God by giving Him the role of being the provider of your life, being the provider of your family. Ano pa? Sino po nakakatanda ng number 2? Anyone? Lakse. Kaninong anyo ang nasa denaryo? So we're talking about here about yung image. Image. Everybody say image. At napag-usapan po natin last Sunday na dapat mukha ng tao ang nasa pera at hindi ang tao ang mukhang pera. Tama? Naalala ninyo? Sabi mo nga uli, mukha ng tao ang dapat nasa pera. At hindi ang tao ang mukhang pera.
Once again, everybody say image. We all know that we are created according to the image and likeness of the Lord. So, sa bawat Kristiyano, ine-expect na nakikita ay si Kristo. Pwede ba tingnan mo uli ang katabi mo? Nakikita mo ba dyan si Kristo? Kailangan kamukha ka ni Lord. Kailangan sa bawat kilos, galaw, sinasabi at pag-iisip natin si Jesus ang nakikita at hindi pera. Napaalalahanan po tayo last Sunday na wag puro pera. Wag puro pera. Diba? Napaalalahanan tayo last Sunday na ang pera ay mahalaga. Ito ay kailangan, pero hindi ito ang dahilan para mabuhay. So do not live this life as if you're living just to earn money. You are created for greater purpose. You are destined for greater things. You are not just created to gain wealth. What is life kung ito ay gugugulin lamang sa pagkuha ng pera? At pag nakuha mo na ang perang gusto mo, then what? Bakit ganon? Because life ay hindi po binigay sa iyo just to earn money. Okay? So give to God. What is to God? Your life, our lives belong to God. So give your life to God. Okay? Don't give your life sa business. Don't give your life sa trabaho. Don't give your life just to earn money. Ang buhay mo hindi para diyan. Ang buhay mo ay para sa Diyos. Give to God what is to God. Amen? Sa nakakaunawa, nakakaalala niyan, palakpakan mo nga ulit ng the best si Jesus. Okay. So much for the review. Okay? Number 3 na tayo. Isa pang linyang sinabi ni Jesus dyan na ito. Kaninong anyo ang nasa denaryo at patungkol kanino ang nakasulat dito? Nung tinatanong po siya ng mga sumusubok sa kanya, Jesus, ano ba sasabi niyo rito? Dapat ba nagbabayad tayo ng buwis? Anong sabi ni Jesus? Pahiramin nga ang pera. Pinahiram siya ng pera, yung denaryo, kung tawagin. Tapos tinanong niya, kaninong anyo ang nasa denaryo at patungkol kanino ang nakasulat dito? Matthew 22 verse 19. Ipakita ninyo sa akin ang perang ginagamit na buwis pandayuhan. Dinala nila sa kanya ang isang denaryo. Verse 20, sinabi niya sa kanila, kaninong anyo ang narito at patungkol kanino ang nakasulat dito? Verse 21, sinabi nila sa kanya, kay Cesar. Sabihin mo nga, kay Cesar. Sinabi niya sa kanila, ibigay nga ninyo kay Cesar ang mga bagay na nauukol kay Cesar. Ibigay ninyo sa Diyos ang mga bagay na nauukol sa Diyos. Nabanggit ko po sa inyo last Sunday na isa sa possible reason kung bakit walang dalang denary si Jesus that time ay dahil sa image. May image po eh. And very strict po ang mga ancient Jews when it comes sa image. No wonder, kaya wala pong naiwan ng mga pictures, portraits ang mga sinaunang Israelita. Have you ever wonder bakit wala man lang family portrait si Jesus? Wala man lamang silang yung picture na mag-anak. Bakit? Because they are very strict sa pag-observe nung sinabi ni Lord in the book of Exodus na huwag kang gagawa ng anumang imahe na may kamukha sa langit, na may kamukha sa lupa, na may kamukha sa dagat o sa ilalim ng lupa. They are very strict with that. Kaya wala silang images. Kaya it is one of the possible reason kung ba't si Jesus hindi nagdadala ng denary kasi may image. What else? Another reason kung bakit medyo issue itong pagbibigay ng buwis. Una, dahil ang bibigyan po nila ng buwis ay isang mananakop. That time, ang Israel po ay under the Roman Empire. Sinakop po sila ng Roma. Actually, hindi lang naman Israel, marami pang bansa by that time. At lahat po ng mga sinakop ay subject para magbigay ng buwis, ng tax. At ang dating po sa Israelita ito, ang pagbibigay ng buwis ay pagtanggap at pagsasabing, under kami ng Roma. Kaya ang sakit noon para sa kanila. Ay di ko mga Pilipino ito sasabihin naman, punitin ng sedula. Ay kung Pilipino napaparin
punitin ang denaryo, mahirap punitin. Doon may mga nakikita ako sa YouTube, kayang pumunit ng coin. Di ba? Sasampulan tayo ni James mamaya. Kaya mo ba yon? Yung chocolate lang, yung chocolate ang loob, yung gold coin na chocolate ang loob. Okay. Yun ang isang dahilan kung ba't issue ito. Kaya ito ginawang trap kay Jesus. Bakit? Kasi pag sinabi ni Jesus na, sige, magbigay kayo ng buwis. Para bagang sinasabi niyang, edi sige, magpasakop kayo sa Roma. Kayo ay under ng Roma, tanggapin nyo na, hindi na kayo makakalaya kahit kailan. Parang ganun dating. Pag sinabi naman ni Jesus na, huwag kayong magbigay ng buwis, isusumbong naman itong mga kalabang ito, si Jesus, sa Roman Empire. At sasabihin, etong si Jesus, nagli-lead ng rebellion. Sinasabi, huwag na daw magbayad ng buwis sa inyo. Ano, pinaglalaban nito? Huhulihin nga naman siya ng Roma. Matutuwa na itong mga kalaban ni Jesus. Pero look at Jesus. Look at our Lord Jesus. Look at the wisdom of our Lord. Ano sabi niya? Ibigay niyo para kay Cesar, ibigay niyo para sa Diyos. Ano pa ang issue dyan? Bakit mainit yung usapang yan? Yan ang itinatrap nila kay Jesus. Ayaw po ng mga Hudyo ng merong nakalagay na image sa coin. Kasi nga, nabanggit ko sa inyo, no? They're very strict when it comes with images. And for them, bringing something na may imahe ng anumang kamukha dito sa sandaigdigan ay idolatry. Alam niyo, may wisdom talaga si Lord behind everything na sinasabi at pinapaalala niya sa atin. Lahat ng sinabi, iniutos, pinagagawa ni Lord sa atin, ay laging sa ikabubuti natin at para sa kapurihan niya. And wisdom talaga rin ang makikita mo behind why God commanded us to worship Him in spirit and in truth. Yes? Inutusan, sinabihan po tayo ng Diyos na kung sasamba tayo sa Kanya'y sambahin natin siya sa spirito at katotohanan. That the Lord is not requiring everyone to make an image para ikaw ay makasamba sa Kanya. That you can worship God even without any image or replica or whatsoever. Bakit? In John chapter 4, verse 24, malinaw pong sinabi ni Jesus dyan, God is Spirit. Everybody say, God is Spirit. Tanong, bago natin ituloy yung verse, ang Espiritu ba ay nakikita? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, ang Espiritu ba ay nakikita? Kasi pagka nakakakita ka ng Espiritu, talk to me after this service. And I will pray for you. Kasi ang Espiritu ay hindi nakikita. Si Jesus na may sabi. Okay? Sino po naniniwala dito sa multo? Taas ang kamay. Taas ang kamay lang naniniwala sa multo. Taas naman ang kamay nung hindi naniniwala sa multo. Taas ang taga San Jose. Bakit ko tinanong at ba't ko sinabing taas ang taga San Jose? Kasi pag di ka nagtaas, taga San Jose ka nga. Dahil mga taga JA1 San Jose, kahit tanong mo, walang magtataas ng kamay. Hindi naman naka-sleeveless. Ewan. Again, sino naniniwala sa multo? Sinong hindi naniniwala? Yung hindi nagtataas, anong pinaglalaban nyo? Kidding aside, pero totoo po ang multo. Si Jesus pa mismo ang nagsabi na ang multo ay totoo. Remember, nung bumabagyo, na mga disipulo ay sakay sa bangka, at maya-maya pa si Jesus ay nakita nilang sumusunod sa kanila at lumalakad sa tubig. At ano ang unang-unang naging reaksyon ng mga disipulo? Multo! At nung si Jesus ay malapit na, ipinaliwanag niya, ako ito. Sapagkat ang multo ay walang katawan at walang buto. Dinescribe pa.
Hindi lang sa sinabi ni Jesus na may multo, dinescribe pa kung anong multo. Walang katawan at walang buto. Tingnan mo nga yung katabi mo kung may katawan pa. Kasi kung may katabi ka dyan, walang katawan, multo yan. Okay. Walang katawan, walang buto, espiritu. Hindi nakikita. Sabihin mo nga, hindi nakikita. At ano ang sabi ni Jesus? God is a spirit. God is a spirit. Ang Diyos ay hindi nakikita. Kaya kung may sinasamba ka, may pinaniniwalaan kang yun ay Diyos, at yung nakikita mo, I tell you, si Jesus na ang may sabi, hindi yan Diyos. Tingnan mo nga yung katabi mo. Nakikita mo yan. Huwag mong sasambahin yan dahil hindi yan Diyos. Because everything na nakikita mo is not a spirit, therefore it is not God, therefore it is not worthy of your worship. Give to God what is to God. Ang pagsambang para sa Diyos ay nauuko lamang sa tunay na Diyos. Huwag mong ibigay sa nakikita mo. God is a spirit, therefore we must worship the Lord in spirit. Give to God what is to God. Nakakalungkot po. Ang dami. Offering their lives to things that they believe it is God, but it is not. Again, let's read the verse na si Jesus mismo may sabi, God is a spirit, and His worshipers, tayo yon, must worship in the spirit and in truth. Sino ang binabanggit ni Jesus ditong His worshipers? Those who believe in Jesus, those who believe in the Lord, those who accept Jesus as their Lord, King, God, and Savior. Must worship in the Spirit and in the truth. Bakit dinidiscourage ni Lord sa Exodus pa lamang yung mga images na yan? Kasi may tendency kasi talaga ang tao to worship the image. May tendency ang tao to worship the image. Sino po nakapansin na ni cross ay hindi ako naglalagay sa harapan? Sino nakapansin na ni logo hindi ako naglalagay sa harapan? Bakit? Ito po'y backup na research. Na ang tao talaga ay may tendency kahit papaano, kahit konti, ay magbigay ng reverence or whatsoever na supposed to be dapat kay Lord sa anumang bagay na nakikita nila sa harapan nila during worship time. Maglalagay ako ng cross dyan pagka MGR. Kasi kailangan. Hindi ko ikukwento kung bakit. Dahil, ano kayo? Basta? Hindi rin ako naglalagay ng logo dahil malaki na yung logo sa labas. Saka alam nyo namang nasa JA1 Church kayo. Alam nyo ga? Tanongin mga katabi mo, baka akala niya na ibang napuntahan niya. Malinaw naman ano? Kasi nga, may tendency tayong somehow, alam mo yun, natatakot lang ako, hindi man sa natatakot, pero gusto ko lang maging maayos ang lahat. Since our God is God of order, therefore, sa church, maganda rin may order. Ayokong dadating doon sa puntong lalo pag new friends, dumating dito. By the way, may mga new friends po ba tayo? New friends? May mga new friends tayo? Ayan. Anyway, welcome po. Ayokong dadating doon sa punto na ma-misinterpret tayo. Na pagdating sa isang church, ang laki-laki ng logo sa unahan, sasabihin, huy, alam mo, may sinimbahan ako, niyakag ako ng tropa ko. Wala man lang ang cross doon. Pero nakalagay doon yung logo nila, JA1. Bakit? Baka yun na sinasamba. Are you getting me? May krus may krus. Pero walang nakapakaw. Baka krus lang ang sinasamba nila, hindi yung nakapakaw. Come on. Kaya iniiwasan natin itong mga bagay na ito na ma-misinterpret. Alam niyo yun? Biyaya na kasi yung ma-invite mo yung new friend bago mo mapapasok. Tapos pagpasok, ang dami-dami na naman niyang
Ang dami-dami na naman niyang kailangang pag-adjustan. Sobrang adjustment na nga eh. Sobrang adjustment na nga yung pagpasok pa lang dyan sa pinto. Pagkapasok mo ng pinto, kurtina. Di ba parang, sobrang kinakabahan na nga ako, hindi ko alam kung ano nandun sa loob. Tanghali na, nakababa pa yung roll up. Ano kayang meron doon sa loob? Ano, parang bodega? Naku, nakakabahan na ako. Ano kaya itong pinagdalan sa akin ng tropa ko? First time ko pa naman dito. Tapos, ayun, may pinto. Uy, buti na lang, bubog yung pinto. Masisilip ko na mula sa labas. Alam ko kung papasok ako o hindi. Pagsilip, hala, hindi pa rin kita, kurtina. Ay, alam nyo, pasama nyo sa prayer, biyayaan tayo ni Lord na malagyan uli ng glass door yan, na sliding, para alisin na natin yung kurtina. Ayaw ko na ganun yung kurtinang yan. Lahat na ng amoy natin, sama-sama na riyan eh. 8 months ago naman na syempre, di ba? Kasi yan naman yung kalalaba lang. Praise God. Nalabahan. Hallelujah. Ayaw ko na niyan. Napaka-inward looking yan. Napaka hindi pampahirap sa adjustment ng new friends yan. Ayaw ko ng ganyan. Parang holy of holies dito, tapos doon sa kabila, doon ang mga may kasalanan. Ayaw ko ng ganyan. So please, sama niyo po sa prayer, God's provision, mapalitan natin yan ng sliding. Parang ayaw nyo. Sabihin nyo nung gastos na naman. Kayo mag-alala, si Lord magpo-provide. Sa kakasarap ganun. Magbubukas ka ng pitong ganyan. Tapos i-slide mo ganun. Hindi yung pagbukas mo ganyan gagal. Di ba, sana kung laging mabango. Sabi ng iba, Pastor, hindi na naman dapat pinapansin ng mga ganyan. Kami napunta rito para kay Lord at hindi para sa kurtina. Wow, edi wow. Tayo ganon. Yung new friends, hindi. Ang new friends, ano meron dito? Ba't ba ako dinala ng katropa ko dito? Tapos pag dikit diyan, amoy gabok. Come on. So, ang dami nilang adjustment. Kaya hindi na tayo dadagdag pa ng mga kung ano-anong kolorete at mga kung ano-anong mundini sa harapan. Okay, hindi ko nilalahat. Ako'y ganon. Kaya gusto ko dito sa church ganon. Kung gusto mo nang may mga cross din at may mga logo, di ikaw magpastor din eh. Wala naman yun, dali naman akong kausap. Ngayon, pag sa tingin ni Lord, ikaw mas magaling sa akin, ay susuportahan kita, ikaw na dito. Walang problema. Yun ang prayer ko. Na mag-raise up si Lord ng mas magaling, mas masipag, mas pogi. Mahirapan kayo daw. Humble. Yan. Kidding aside. Pero totoo yun ang prayer ko, that the Lord will raise up somebody na mas magaling. And if the Lord will give us magaling na pastor, etc., I am more than willing to give up my position to Him and to support Him in any way possible. Bakit? This is not my kingdom. This is God's kingdom. At gusto ko kung ano yung mas makakabuti sa church. Okay. Moving on. May tendency kasi talaga ang tao to worship the image. Kahirap. Nakakalito yan. So, mas magaling pa. Klaro, God is Spirit, so we must worship Him in spirit and in truth. Okay. Meron po akong lumang illustration na ito actually, pero ito yung bagay na bagay dito sa pinag-uusapan natin. Meron pong tatay na seaman. Sino po yung may mga kilalang seaman? Tatay mo seaman. Yung asawa mo seaman, mapapangasawa mo seaman. Yeah. Sarap buhay, yung tatay seaman, yung mapapangasawa seaman, kanya lahat yung alote, Donya. Okay. Meron pong isang tatay na seaman at ang kanya pong asawa ay nagbuntis, syempre, anak nila yon. Tapos nanganak, kaya lamang po, nasa trabaho, nasa abroad, yung tatay. At nito pong panahong ito ay hindi pa uso yung mga video call. Kaya, ang ginawa po nung ina, naglagay po ng malaking picture ng tatay niya, ng tatay ng bata, doon sa may cabinet, kinapit doon. At habang lumalaki ang bata, lagi niya pinakikita yung picture at sinasabi niya,
Papa. Papa. Di yung baby naman eh. Habang lumalaki siya, pag tinuturo niya, who's this? Sasabihin ng baby, Papa. 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 Habang lumalaki, Papa. At lumaki po yung bata, nasanay siya, nakilala niya ang kanyang tatay. Yun nasa picture, Papa. Umuwi po yung tatay, magpo-for good na. Alam niyo naman pag mga magpo-for good na, talagang ang pira niyan eh. Nasa asawa. Ay, dito na. Sabi nung tatay eh, ay, sa wakas, makakasama ko na mag-iina ko. Sabik na sabik ako sa anak ko. Talagang ano eh. Kung ano ba namang klaseng barko yung nasakyan ko, ilang taon eh, walang babaan. Eh, yung bata ay malaki na. Mga 4 years old, yan. Hindi man sobrang laki. Mga kakatangkad ni Kai Soto, 4 years old. sabi nung nanay, anak, yan ang iyong papa. Tumingin yung bata sa kanyang papa. Tapos, tumingin doon sa picture sa cabinet. Tapos, tumingin ulit sa kanyang papa. Tapos, tumingin ulit sa picture ng cabinet. Ano kaya nasa isip ng bata? Sabihin nyo, ay, magkamukha. Siguro yung nasa isip ng bata, no? Sabay, tumingin sa kanyang ina, itinuro yung picture at sabi, Papa. Sabi nung ina, hindi! Yan ang papa mo nga, yan nga, picture lang yan. Ito ang papa mo. Umiyak na yung bata. Tinuro yung picture, Papa! Ang papa daw niya yung nasa picture. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, Papa. Tapos yung kumukarap-karap na gat, Papa. Ang hindi susunod, hindi ko bibigyan ng communion. Joke lang yun, joke lang. Sa kabila naman sabihin mo, yung nag-ganyan din na, Aubrey. Ang hindi susunod ha, hindi makakalabas. Okay. Nasa nag-ako? Sari-sari na kayo eh. Anong lesson doon sa story? Anong lesson doon sa story? Huwag ka na magsiman. Ay. Hindi po. Anong lesson? Hindi malinaw doon sa bata kung sino talagang tatay niya. Akala niya yung image. Alam niyo ba, hanggang ngayon, ang dami pa rin kagaya ng batang yon. Na akala nila ang papa o ang tatay nila sa langit, yung nasa image. Akala nila yung tatay o yung papa nila sa langit, yung nasa image. Again, Jesus said, God is a spirit, and His worshipers must worship in the spirit and in truth. God is a spirit. Ang spirito ay hindi nakikita. Kaya kung may bagay kang nakikita, tinakala mong yun ay Diyos, I tell you the truth, hindi yan Diyos. Sabi nung iba, it's just an image, it's just a representation. We are believing na yan naman talaga ay hindi ang Diyos. Yan ay kumakatawan lamang. It's just a representation. Pero alam niyo kung bakit napakahirap gumawa ng imahe na talagang magre-represent sa Diyos? Counting idea lang para makita ninyo kung gaano kahirap itong gusto nang mangyari ng tao. Pag-usapan natin yung size. Ang sabi po ng Bible, nung dinescribe po ng Bible si Lord, ang sabi po ng Bible, ang buong kalawakan daw po ang trono ng Diyos, at ang buong sandaigdigan po ang patungan ng kanyang paa. Okay? So kung gagawa po tayo ng imahe that will represent the Lord, ay napakalaki. Sulong,
gumawa ka ng mas maliit pa sa description ng Bible kay Lord, and that is blasphemy. Gumawa ka ng mas maliit pa at yun ay insulto. Tama ba ko? Yun ay insulto. Bakit? Ang laki-laki ko. Tapos sasabihin nyo, ako yan, ang liit-liit niyan. That's insult. What else? Sobrang ganda ng Diyos. Yung aking ang asawa, ako'y gandang-ganda na, hindi ko may drawing. Paano mo pa gagawa ng image sa isang Diyos na ang description ng Bible ay sobrang ganda? Ang description ng Bible ay beyond description. How can you describe something that is beyond description? So kung ang Diyos ay beyond description, then gagawa ka ng image at sasabihin mong ito ang nagre-represent sa Diyos ko, and yung image na ginawa mo, you can describe it. Therefore, it is blasphemy. Yun ay kalapastanganan sa isang napakagandang Diyos. Sasabihin mo, aray ang kamukha ng Diyos, aray ang Diyos, ganun ang Diyos. Ha? What else? Another reason, again, we are celebrating the beauty of God's wisdom on why ayaw niya tayong gumagawa ng mga images na ganyan. It's because, this is another reason eh. Ang image ay subject for mockery. Ano ibig sabihin nun? Pag may image, kayang-kayang pagtawanan. Sino po rito yung sure ka na yung profile picture mo ay hindi pa nagagawang memes ng iba? Sure ka? Na yung profile picture mo hindi pa ginagawang memes ng iba? Yung profile picture mo nakaganan, tapos nakalagay, ngiti ng walang pera. Tapos trending na doon sa iba, sineshare na, minamay day pa, pinagtatawanan sa mga Jesus at sa mga groups, na ikaw namang may-ari ng picture na yon, wala kang kamuwang-muwang. Again, sure ka ba na talagang yung profile picture mo ay hindi ginagawang memes ng iba? Hello? Uy, may magpa-private na. I'm sorry, kahit profile picture, nakikita. Hello? Di ba profile picture, matik public? Kunyari pa, hindi na Facebook. Ang image po ay subject for mockery. Gagawin ka, hindi mo mapipigilan, pero pwede laging may gagawin itong katatawanan. Nariyan pa kaya? Naaalala ko nung una-una akong na-assign dito sa JA1 San Jose. May mga picture ako sa GC, pinagtatawanan, kababait. Tanda ko yun. Pinatawad ko na kayo. Nung nalamang may bagsik pala, lasa ko itigil. Hindi. Subject for mockery. Sino po rito ang napadaan sa timeline ninyo ang yung ipinaglalaban na drug art daw, drug art? Si Luca. Yun na. Okay? Tingnan ninyo, the danger of having an image, lalo na ang Diyos. Sasabihin yung ganyan ng itsura, tapos pagtitripan ng iba. Alam niyo, sa totoo lang, hindi ako masyadong bothered. Dahil ako naman, hindi naniniwalang gano'n na itsura ni Jesus. Dahil wala naman talagang nabanggit sa Bible o drawing ang Bible kung ano itsura ni Jesus. Ang basihan ko lang talaga ay kung ano sinabi ng Word. At hindi ako babase sa mga history, etc. Kahit pa yung mga Schrodopterin na yan o Schrodopteron, bahala na kayo, ako hindi naniniwala dyan. Bakit? Sino ba makakapagpatunay talagang si Jesus yun? Wala. Saka very contradicting when it comes sa real history na ang mga ancient Israelites ay hindi mistiso, hindi mapuputi, etc. Okay, moving forward, hindi ako masyadong bother dun eh. Nababother lang ako kasi they're calling it the image of Jesus. Tapos, ang isa pang nakakainis kasi daw talaga, yung ginamit pa yung ama namin, which is si Jesus mismo yung nagturo na prayer.
Actually, it is not just a prayer, but it is a guide na si Jesus mismo nagturo on how to pray to our Father. Imagine the danger. Imagine ang conflict na pwedeng gawin ng may image. Pwede pagtripan. Pwedeng gawin katatawanan. Samantalang, if we are worshiping God in spirit and in truth because He is spirit, paano mo gagawing memes yun? Are you getting my point? Meron pong isang story sa Bible na kung saan, habang si David po ay nagwo-worship kay Lord, meron pong lumait sa kanya, asawa niya. Ang sakit no? Yung malait ka ng iba, medyo iba-iba pandating pero yung asawa mo mismo lumait sa'yo. Sakit no? Yung araw-araw ako sasabihin ng asawa ko ng ang pogi-pogi mo, nakaka-open na yun. Kayabang. Pasensya na kayo ha? Joke lang po yan. Pero totoo po, sinasabihan talaga ako ng asawa ko ng pogi ako. Sasabihin, Papa, ang pogi mo. Ang pogi-pogi. Kasi po, ito ang storya Nagsasasayaw po si David habang wino-worship si Lord. Tapos ang ginawa ni David, inalis niya yung kanyang robe. Inalis niya yung suot na panghari. At ang itinira lang niya ay yung pangilalim. So, pangilalim lang. Mukha siyang ordinaryo. Hinubad niya ang kanyang robe. Hinubad niya ang kanyang bihis hari. At siya ay nagiging parang ordinary at nagsasayaw siya sa karsada. Worshiping the Lord. Kaya nga may kantang, I will dance like David dance. Nakita siya ni Mikal. Sabihin mo nga, nakita ni Mikal. Ang panlalait ay sumikal. Nung nakita siya ni Mikal, asawa po ito ni David. Si Mikal po ay anak ni Haring Saul. Sabi ni Mikal, kahiya-hiya ang aking asawa. Kanino bang asawa yan? Hindi ko kilala yan. Kahiya-hiya. By the way, paano po ba napangasawa ni Haring David si Mikal? Sino may idea? Bibigyan ko ng... May tira pag-atsyo-kumutso daw. Sino po ang nakakaalam kung paano napangasawa ni Haring David ang anak ni Haring Saul na si Mikal? Balik tayo sa history. Maganda yung may idea kaya na. Sino nga ba yung nanghahamon na Pilisteo sa mga Israelita? Yung araw at gabi ay nagsisisigaw doon. Lumabang kalaw! Sino yung siga sa karsada? Hindi. Sino ang siga? Lumabang kayo! Sino yon? Si Gulayat. Diba? At dahil desperado na po si Haring Saul na matalo yung si Gulayat, nag-offer po siya ng price sa makakapatay kay Gulayat. At ano yon? 1 Samuel 17:25. Now the Israelites had been saying, do you see how this man, that's Goliath, keeps coming out? He comes out to defy Israel. The king will give great wealth to the man who kills him. He will also give him his daughter in marriage and will exempt his family from taxes in Israel. Yun. Yung pala yun. Premyo ni David sa pagkapatay kay Goliath, ang anak ng Haring Saul na si Mikal. Kaya napangasawa niya si Mikal. Okay, tuloy natin. 2 Samuel 6:16. Ito na yon. As the ark of the Lord was entering the city of David, Mikal, daughter of Saul, watched from a window. And when she saw King David leaping and dancing before the Lord, she despised him in her heart. Nilait ni Mikal si Haring David nung nagwo-worship kay Lord. At ano po ang nangyari? Lalak daw tayo. On verse 23, makikita natin kung ano naging resulta ng panlalait ni Mikal sa pagwo-worship kay Lord ni David. Basahin natin, 1, 2, 3, basa. And Mikal, daughter of Saul, had no children to the day of her death. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, si Mikal ay sumikal ng panlalait.
Yan. Ano nangyari? Hindi nagkaanak. Pinarusahan ng Diyos. Kung yung nanlait pa lang sa nagwo-worship kay Lord ay pinarusahan na, ano pa kaya sa direktang nanlalait ng iinsulto sa Diyos? Again, kung yung nanlait pa lang sa nagwo-worship kay Lord, pinarusahan na, ano pa kaya doon sa mga taong direktang nilalait, hinahamak si Lord? Kaya nga, ang linaw-linaw, sinabi ng Diyos in 1 Samuel chapter 2 verse 30, pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin, ngunit pababayaan ko ang nagtatakwil sa akin. I will honor those who will honor me, and I will despise those who will despise me. So church, ano po ang kailangan nating makita rito? Give to God what is due to Him. If it is due for God na siya ay parangalan at i-worship, then give to God what is to God. Huwag mong ibigay ang worship mo sa iba. Huwag mong ibigay ang worship mo sa iba. Give your worship to God. Worship God alone. Amen? At ang mga nag-a-agree doon, palakpakan mo nga ng the best of Jesus. Okay. What else? Number 4. Basahin nga natin. 1, 2, 3. Basa. Ibigay nga ninyo kay Cesar ang mga bagay na nauukol kay Cesar. Matthew chapter 22 verse 20. Sinabi niya sa kanila, kaninong anyo ang narito at patungkol kanino ang nakasulat dito? Verse 21. Sinabi nila sa kanya, kay Cesar. Sinabi niya sa kanila, ibigay nga ninyo kay Cesar ang mga bagay na nauukol kay Cesar. In context po, di ba alam naman natin, ang pinag-uusapan dito ay tax, buwis. Kaya ang ibig sabihin talaga nito in context, sinasabi ni Jesus na ibigay ng mga Jew ang nararapat para kay Cesar. Specifically yung tax. Ibigay nyo. At ibigay nyo para sa Diyos. Yun ang sinasabi niya. Sa ating pong panahon ngayon, ang pwede nating kuning lesson dito ay yung magbigay din tayo ng nararapat para sa government. Okay? So again, in context, if they're talking about tax, that time, then let's talk about tax. Ibigay mo rin naman ang buwis na dapat ay binibigay mo. Mga estudyante, exempted pa eh. Wala ka pa naman pagbubuwisan eh. Okay? Buwis buhay. Huwag naman. Okay? Pero yung mga nagtatrabaho, ano? Sino po rito yung kapag ka nakakaltasan ka na ay nalulungkot ka? Talaga namang ano eh. Talaga namang masakit nga eh. Ano? Lalo na kapag single, yung tax ng single, tumataginting, di ba? Ay, pastor, ano pong maganda daw? Di mag-asawa ka na? Wala pa nga pong boyfriend. Di mag-pray na may makapansin na ng iyong ganda. Yeah. Okay. Alam niyo po, para kay Jesus, nakaka-offend ang taong hindi nagbabayad ng buwis. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, kay Jesus, nakaka-offend ang hindi nagbabayad ng tax. Para kay Jesus. Oh, hindi ko na pinasasabi sa inyo yun. Ngayon, masunurin kayo. Yung mga nakaraan, ayaw. Anyway, para kay Jesus, katitisuran sa iba ang hindi pagbabayad ng tax. Ano ba yung katitisuran? Yung katitisuran, ang ibig sabihin kasi niyan, ang sarap-sarap ng lakad mo, tapos meron pa ang pahara-hara, tapos natakid ka, tapos kisong nga ba, putok ang uso, basag ang kila, etc. Hindi, kat. Ayoko nang ituloy. Pero ang punto, sumira ng moment mo, yung papakalat-kalat na paa. Di ba? Ano punto? Nakakasira ng everything. Yung mga katitisuran. Yun ang ibig sabihin yan eh. Yung parang,
Nagpapakabait yung isang tao, tas nakita niyo yung kasama niya sa church hindi nagbabayad ng tax. O kaya yung mga tipong planadong-planado ng iboboto mo itong si ganito, si kapitan o si barangay tanod. Tas nalaman mo, tax evader pala, parang, ay, ayoko na, hindi ko na siya iboboto. Para kay Jesus, katitisuran sa iba ang hindi pagbabayad ng tax. Sa Bible po, nakita natin minsan na si Jesus po, kasama mga disipulo nila ay nasingil ng tax. Wala silang pambayad, kaya naghimala si Jesus, naikwento ko naman na sa inyo ito last Sunday, na si Peter po, pinahuli niya ng isda, pagbukas ng bibig, may pera sa loob. Tama? Sabi mo nga dyan sa katabi mo, may pera sa loob ng isda. O, kita nyo, pag pera ang usapan, ginaganahan. Anyway, okay. Ano ba nang nangyari dyan? Sabi ni Jesus, in Matthew 17:27, gayon man, upang hindi nila tayo katisuran. Everybody say, hindi katisuran. Isa pa, hindi katisuran. Pumaroon ka sa lawa at ihulog mo ang kawil. Kunin mo ang unang isda na iyong mahuhuli. Kapag binuka mo ang kanyang bibig, ay makakakita ka ng isang salaping pilak. Kunin mo at ibayad mo na buwis mo at buwis ko para sa kanila. Okay? Sabi ni Jesus, hindi naman talaga dapat na tayo nagbabayad ng tax. Pero para hindi tayo offending sa tao, para hindi tayo maging katitisuran sa kanila, sige magbayad ka. Magbayad tayo. Okay? Anong gusto ko makita niyo lesson dito? Ayaw ng Diyos na nandadaya. Ayaw ng Diyos ng manloloko. Sabihin mo nga, sa katabi mo, ayaw ng Diyos ng manloloko. O, pag lalaki ang katabi mo, dahan-dahan ha, huwag masyadong ha. May nakita ako din sa malapit sa akin, talagang pinandidilatan pa yung kasama Ayaw ko ng manloloko. Ayaw ng Diyos pala, hindi ayaw ko. Ayaw ng Diyos ng manloloko. Lalo na ako, ayaw ko. Pinandidilatan yung katabi Ayaw ng Diyos sa mandaraya. Calling the attention of all the tax evaders. Ang lahat ng may tainga ay makinaig. Ayaw ng Diyos sa mandaraya. Ayaw ni Lord ng mga nandadaya. Alam niyo po, kung ako ay maririnig ng mga namumunong sa mga palengking bayan, i-request ko na itong susunod nating verse ay dapat nakapost sa palengke. Yes. Tingnan ninyo. Proverbs o Kawikaan, chapter 11, verse 1. Kasuklam-suklam sa Panginoon ang madayang timbangan. Ngunit ang tamang timbangan ay kanyang kasiyahan. Di kaganda nung isang malaking billboard do sa palengke, Yan ang nakalagay. Sabi nung isang na-encounter ko, wala naman hundaya ang timbangan namin, wala nga daya, sa inyo naman nakaharap, hindi ko makita kung anong timbang niyan. Pa'y kulang ng isang guhit. Malaking bagay na isang guhit. Sa sitaw yung dulo, isang guhit. Okay. You see, sa timbangan pa lang na may daya, galit na si Lord sa tao pa kaya. Baka kasi yung ibang mas magagaling pa mag-interpret ng verse. Timbangan naman ho, sabi, hindi naman tao. Di bahala ka na. Kaya nga nililinaw ko kung si Lord, sa timbangan pa lang na may daya ay galit na, sa tao pa kaya? Sabi mo nga dyan sa katabi mo, huwag kang mandadaya. Magbayad ka ng tax. Yung mga hindi pa register dyan sa BIR, laki-laki ng kinikita. Oy! Yung mga ang dami-daming products and services, walang OR. Hoy! Church ka pa ng church. Ay, kailangan natin workout ito. Sa biyaya ng Lord. Yung isa sabi niyo, lulubog na daw siya. Ito'y paalala. Gusto kong mas mabless tayo Gusto ko mas maka-breakthrough tayo sa buhay Kaya, ayusin natin. Meron po akong ikakwento sa inyo. Meron akong kwento, Kaya. Aray, medyo luma na. Pero malamang yung iba hindi pare alam. May naglagay po ng karatula sa harap ng isang klinik. Ang nakalagay po,
Pag gumaling, ang bayad, 500. Pag hindi gumaling, pag di ka napagaling ng doktor, bibigyan ka naman ng doktor ng 1,000. Ay merong isang manluluko, nakita yung karatula, sabi, ay, hindi na ako maghahanap ng maluluko, arena. Pinapahamak na niya ang kanya sarili. 1,000! Welcome, 1,000! Pumasok na sa clinic. At nakapag-usap doon sa doktor. Sabi, doktor, good morning. Ay, good morning po, Doc. Doc, ako po yung papacheck up. Ay, pero totoo ga po yung karatula niyo doon sa labas? Oo, totoo yun. Pag gumaling ka, sa pag-check up ko, sa paggagamot ko, ay di 500 lamang ang bayad mo. Pero pag di kita napagaling, bibigyan kitang 1,000. Oh, tuntua yung manluloko. 1,000 na. Sabi nung manluloko, Dok, nawala po ang aking panlasa. Sabi ng doktor, madali lang yan. May iniabot na bote, may laman na kulay pula. Inumin mo to. Ininom. Sabi nung manloloko, Dok, gasolina to! Premium! Kulay pula! Sabi nung doktor, nalasahan mo. Magaling ka na, 500. Di bigyan 500? Sabi nung manloloko, babalik ako, Dok, babalik ako. Kinabukasan bumalik. Sabi, Dok, good morning! Sabi ng doktor, andito ka na kahapon ah. Sabi nung manloloko, opo, yun nga po ang papacheck ko eh. Minsan po kasi nawawala yung alaala ko. Nawawala po yung alaala ko, sabi ng doktor. Iniabot uli yung bote na may lamang kulay pula, inumin mo to. Sabi nung manloloko, Dok, yan yung kahapon, gasolina yan. Sabi ng doktor, magaling ka na, 500. Naaalala mo yung kahapon. Sabi nung manloloko, babalik ako, Dok, babalik ako. 1,000 na nadadali sa akin nung na. Pagbalik, sinisigurado ko, mababawi ko ng 1,000 ko. Dok, lumalabo po ang mata ko. Sabi ng doktor, Yoko, di ko kayang gamutin yan. Dumukot. Ito ang 1,000. Hindi ko kayang gamutin yan. Sabi ng manloloko, Dok, 50 lang yan. Sabi ng doktor, kita mo ha, malinaw mata mo, 50 na, 500, magaling ka na. Ay. Ano lesson? Wala lang. May lesson po doon. Huwag kang manluloko dahil baka mas loko ang makakatapat mo. Baka mas matindi pa sa iyo. Pero ang punto, ayaw ni Lord na nanloloko, ayaw ni Lord na nandadaya. Kaya give to Caesar what is to Caesar. Give to the government the tax that is due. Ayoko nang magtitingin baka akala siyang pinasusulok ko sa inyong word. This is for everyone. This is for all of us. Pastor, paano ka? Exempted. Religious institution, exempted. Yes. Pero hindi sa lahat. Yung lupa namin, nagbabayad kaming buwis. Dahil hindi naman yung lupa sa church. Pag binigay ko yun sa church, hindi na magbabayad ng buwis. Pwede kang kayong gayon, taga San Jose kayo, tapos ang church natin nasa Rosario. Willing naman ako. Sa bukid. Okay. Baka ang matandaan ninyo yung mga joke ha. Sana naman ang matandaan ninyo yung topic natin. Di natin pwedeng sabihin na Christian tayo tapos madaya sa tax. Or madaya sa kung anumang bagay. May nakakausap ako. Sabi niya, Pastor, talaga naman pong yung business ko, yung hanap buhay ko, talagang hindi mo maiwasan yung mga gayang bagay. Talagang minsan mandadaya kay, talagang minsan igagawan mo ng paraan. Yan ay choice. Bakit ka papasok sa business na it will compromise your faith? Ay, yan naman po ay legal. Okay. Pero wag natin kalilimutan, hindi porket legal, is it ethical? Is it moral? Is it against your spiritual virtues and beliefs? Dapat pinag-iisipan din yan.
So mag-issue ng OR. Ano ba yung OR? Overreaction, ano? Official receipt. Ano pa? Kung ikaw na may consumer, humingi ka ng resibo. Para kung wala ng tissue, ay humingi ka ng resibo. Para na-encourage mo rin naman yung mga businessmen na magbuwis. Pag ang ini-issue sa AUA, resibo-resibuhan, humingi ka ng OR. Pag wala silang OR, paalalahanan mo, wala po kayong OR. Oh. Ganun lang sabihin mo. Huwag ka nang magsabi ng kung ano-ano. Wala po kayong OR. Wala eh. Yan na lang. Alam na nila yun. What else? Sa mga public servants, public officials, at mga nangangarap at may minimithi sa banda-banda riyan. Hindi pwedeng public servant pero ninanakawan ng public. Alam niyo po, si Judas ay servant, pero nagnanakaw siya sa pondo ng mga disciples. John chapter 12, verses 4 to 6. Basahin niyo nga, tulungan niyo po ako magbasa. 1, 2, 3, go! Ang isa sa mga tagasunod ni Jesus na naroon ay si Judas Iscariote, na magtatraidor sa kanya. Sinabi ni Judas, nalito na. Again, sinabi ni Judas, 1 taon ng sweldo ang halaga ng pabangong iyan. Bakit hindi na lang yan ipinagbili at ibigay sa mahihirap ang pera? Judas pertaining to the woman na nagbasag ng alabaster jar. Sinabi niya ito, hindi dahil nagmamalasakit siya sa mga mahihirap, kundi dahil isa siyang magnanakaw. Bilang tagapag-ingat ng pera nila, treasurer po si Judas, madalas niya itong kinukupitan. Kaya yan palang mga nagnanakaw sa pundo ay Judas. Kaya wag niyong iboboto ang Judas. Malapit na ho ang eleksyonan, maging matalino, magmatsyag, matanglawin. Pag alam ninyong Judas, wag niyo nang iboto. Pastor, wala naman ho eh, lahat ho'y Judas. Hindi ka ho kumandidato. Okay. Pero gusto ko rin pong maging malinaw, church. Hindi lang corrupt government officials ang guilty sa pagnanakaw sa gobyerno. Makinig. Kahit yung mga hindi nagbabayad ng tax, guilty dito. Pag-usapang korupsyon, laging iisipin, yung mga government officials lang ang nagnanakaw sa pondo ng bayan. Bawat individual na hindi nagbibigay ng karampatang buwi sa gobyerno ay nagnanakaw sa gobyerno. Wala kang pinagkaiba doon sa corrupt officials. At wala ditong ganon. Parang ayaw nyo na. Sabi ko, at wala ditong nagnanakaw sa gobyerno. Amen in Jesus' name. So, again, let's give to government what is due to the government. Alam niyo po, wala daw palang any government na naitatag dito sa mundo na hindi si Jesus ang nag-establish, na hindi ang Diyos ang nag-establish. Every government na napatatag ay si Lord ang nag-establish. Bakit? Di ba, ang linaw, sabi ni Jesus bago siya umakyat ng langit, in Matthew chapter 28, verse 18, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Sabi ni Jesus, lahat ng authority ibinigay na sa akin ng Ama. At ito po ay naging clear, naging malinaw kay Paul at isinare niya in the book of Romans. Verse 1. Medyo mahaba ito, pero basahin natin para malinaw kasi self-explanatory na yung verses. Romans chapter 13, verse 1. Go! Magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan, sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos, at siya ang naglagay sa mga namumuno sa kanilang pwesto. Verse 2. Kaya ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. At dahil dito, parurusahan niya sila. Ang mga namumuno ay hindi dapat katakutan ng mga gumagawa ng mabuti. Ang dapat matakot sa kanila ay ang mga gumagawa ng masama. Kaya kung nais mo na wala kang ikatakot sa mga namumuno, gawin mo ang mabuti at pupurihin ka pa nila. Sapagkat ang mga namumuno sa bayan ay mga lingkod ng Diyos para sa ating ikabubuti.
Pero kung gagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil may kapangyarihan silang parusahan ka. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya magpasakop kayo sa pamahalaan. Hindi lang para maiwasan ng parusa, kundi dahil ito ang nararapat gawin. Iyan din ang dahilan kung bakit tayo nagbabayad ng buwis. Sapagkat ang mga namumuno ay lingkod ng Diyos at inilalaan nila ang kanilang buong panahon sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kaya ibigay ninyo ang nararapat ibigay. Bayaran ninyo ang inyong mga buwis. Igalang ang dapat igalang at parangalan ang dapat parangalan. Naniniwala na kayo? Self-explanatory yung verses. Basahin mo lang. Okay? Pastor, baka naman po kaya yan itinuturo ninyo ay pro-Marcos kayo. Actually, for your information, si Lenny po ang ibinoto ko. At kahit kalkalin niyo po ang Facebook ko, nag-profile picture po ako, pink. Lenny. Okay? Si Lenny ang ibinoto ko. Pero dahil ang pinili po hindi ng taong bayan, kundi si Lord. Ako naniniwala si Lord talaga yan eh. Si Lord ang naglalagay dyan. Kahit paanong gawin pandaraya ng tao, kung halimbawa may mandaya man, hanggat hindi gusto ni Lord na siya mapatayo, hindi siya mapapatayo. Kasi ang linaw, si Lord ang nagtalaga. Ang linaw, in the book of Romans, si Lord ang naglalagay ng mga namumuno. Therefore, dahil siya ang nakatayo, I support Him, I pray for Him. I'm doing this, not just for man, but for God. Kaya, alam mo ba, na if we give to Caesar what is to Caesar, we're also giving to God what is to God. If the Lord, kung si Lord ang naglagay kay Caesar, o sino ba nire-represent ng Caesar? Lahat ng ating mga leaders ngayon, lahat ng kung sino man, government, church, etc. At you give to them what is due to them, then, yun ay para na rin pagbibigay sa Diyos ng mararapat para sa Diyos. Dahil ang Diyos ang nagtalaga sa kanila. Okay? Pwede ba sabihin ulit natin, give to God what is to God? Okay, praise God. Palakpakan natin si Jesus. Okay, tama na muna yan. Kasi yung number 5 po natin, merong A, B, C, D, E, F. Kaya next Sunday na yung number 5. Okay, sabi John Kenneth, wala naman po. Hindi ko na nilagay, alam ko hindi aabutin. Series ito. Sino may natututunan? Sino po ang nabe-bless? Pumalakpak ng the best kay Lord. Praise God. Okay. Tayo po mag-pray. Lord, marami pong salamat sa biyaya na kami po ay muli ninyong pinaalalahanan, tinuruan. Kami pong lahat. Maging inyo pong lingkod ay naturuan. Thank you, Lord, sa biyaya na maturuan. And we pray, Lord, na sa lahat ng aming mga narinig natutunan ngayon, ito po ay magamit namin sa ikalalago po namin bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ninyo. And we pray, O Lord, na lagi niyo po kaming paalalahanan to give to you what is due unto you. Thank you so much, Father. To you alone, all the glory and honor. This we pray in Jesus' name. Amen. The best mong palakpak para kay Lord. God bless you.